Good morning. Okay, salamat sa Panginoon sapagkat muli mapapag-aralan natin ang kanyang salita. Sa atin pong pag-aaral, atin pong buksan ang ating mga Bibles sa Daniel chapter 3 verses 24 and 25. Muli ko pong hinihiling ang bawat isa na magsitindig. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Daniel chapter 3 verses 24 and 25. Ready? Begin. Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, "Weren't there 3 men that were tied up and threw into the fire?" They replied, "Certainly, your majesty." He said, "Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like the son of the gods." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makakapag-aral ng inyong salita. Gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, na basahin at pag-aralan ito. At dalayan ko rin po na maunawaan namin ang mahayag na inyo pong salita ngayong umaga. At ito po ay magkaroon ng malaking bahagi sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Tulungan mo yung lingkod na may bahagi niya ito ng maayos, maliwanag, at may kapangyarihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakupunan po yung lahat. Last Friday ay ang buong bansang Pilipinas ay nagdiwang sapagkat after 61 years ay muling naibalik sa atin ang corona ng basketball sa Asia. Imagine, nung huli tayo yung manalo dito, 1962. No? At ang star player pa noon ay si Kaloy Loizaga, yung tatay ng Loizaga brothers, at siya po ay namayapa na. Po. At kanina, pinagkikwentuhan namin ni Brother Jairo. Para sa akin, ang pinaka nagustuhan kong laro nila ay hindi yung laro ng championship. No? Sapagkat alam na nila ang gagawin nila eh. Ang pinaka nagusto kong laro ay itong Gilas versus China. Ito po talagang kung nakapanood ninyo, papatayin ko na yung TV kasi sabi ko, talo na ang Pilipinas. Dahil parang last 2 minutes, siyam yata o malaki pa ang lamang ng China. And then, something like this happened. No? Itong si Brownlee, no? Baga ay yung lang go-to guy. No? Or nagkaroon ng go-to guy na ito si Justin Brownlee. Tumira siya ng tres. No? And then, tumira siya ng another tres na siya ang nagpalamang. No? Dito sa Gilas, Pilipinas. And yun nga, to make the long story short, no, nanalo ang Pilipinas na nagbigay ng pagkakataon sa Pilipinas na maglaro sa finals. At yun nga, the rest is history. Kita natin on Friday na nanalo ang Pilipinas ng gold medal. Sabi nung isang Chinese, no, yung dating player nito, ay kahit na manalo ng 200 gold medals ang China, kung matalo sila sa basketball, walang kwenta yon yung 200 gold na yun. No? Kasi para sa kanila, yung gold sa basketball, yun ang main thing. No? Pero nanalo nga ang Pilipinas because of one go-to guy. Di ba? Without siguro Justin Brownlee, baka natalo na ang Pilipinas. Even coach team ko ay nag-give up na. Ano? Kasi nga, talo na talaga sila, tambak sila. Pero yun nga, himala, no? It's a miracle. No? Nanalo po ang Pilipinas. Alam niyo po sa buhay natin, pagka yung parang feeling natin, wala ng pag-asa, yung ating mga pangarap, yung ating mga minimiti, no? Parang pagka ang gulo na ng buhay, there is always someone who can go to. Diba? Merong go-to guy lagi na darating. Diba? At yung go-to guy na yun ang mag-aayos. Yun ang magbibigay ng solusyon sa kung anumang kaguluhan na meron tayo sa ating pag-iisip, no? Na meron tayong kaguluhan sa circumstance natin, no? Sa office, sa school, meron isang laging papadala ang Panginoon. Di po ba? Sa amin pong family, nung mamatay ang parents ko, no? Parang sabi ko that time, I was 16 years old. 10 months lang yung pag-iita nila, no? Sabi ko, in
in a matter of 10 months, ulila na agad ako. Pero, yung panganay namin na babae, yun ang nag-take over. No? Siya yung parang naging nanay at naging tatay namin. Talagang, wag tayong mawawalan ng pag-asa. No? And then, nung mamatay yung ate ko naman, no? Yung isa ko namang ate ang nag-take over. No? Sabi ko nga, kaya ako ang mag-take over. No? Pero laging ganon, di ba? Kung papag-aralan ninyo, papansinin niyo yung takbo ng buhay natin, laging merong nag-take over. At ako'y naniniwala na padala ng Panginoon yon para ayusin. Sapagkat kung merong tao sa kabila ng kaguluhan natin, may dumating na para lalo tayong i-discourage, alam niyo ba kung kaninong padala yon? Padala ng diablo yon. No? Kasi ang pinapadala lang ng Panginoon sa atin, sa ating kaguluhan, ay yung tao, no, or someone na mag-aayos nito. At yan po ay ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa John chapter 10, verse 10, basahin nga po natin. Ready? Begin. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Mga kapatid, ang Panginoon po ay laging may ipapadala, no, sa atin na tutulong sa kahit anumang kaguluhan ng ating pong buhay, no, para ito ay maayos. At yun nga po, pagka yung taong yun or yung sino man ay dumating para ayusin, padala ng Panginoon yun. Pero kung may isa na dumating para lalo kang sirain, i-discourage, no, yan ay coming from the devil. Yung thief dyan ang tinutukoy ng Panginoon ay ang diablo. Ngayon, kung pag-aaralan natin o paalalahan na natin yung ating pinag-usapan last week, no? Ito ay one God, no? Pinag-aaralan natin ngayong month na to ay about power in numbers or yung mga numbers or ilang numbers na mapapag-aralan lang natin na may significance, no? So last week, makita natin yung one God, no? Ang nakita po natin at nakita natin yung meaning ng one God. It is the true one or He is the true one. He is the only one and He is the greater one. And then anong mensahe sa atin, ano? Ng pagsamba lang natin, paglilingkod natin sa iisang Diyos, no? The message is priority, conformity, sufficiency, and loyalty, no? Because we are serving one God, dapat i-prioritize natin ang Panginoon, dapat mag-conform tayo sa kanyang iniuutos sa atin, no? Sapagkat yun ang makakabuti sa atin, at makita natin that kahit ang Panginoon ay isa lang, sapagkat ang sinasamba ng mga tao noon ay marami. By the way, alam niyo ba kung ilan ang Diyos-Diyosan ng India? May idea kayo? 33 million. Imagine that. No? Paano mo Paano mo sasabay? 33 million. Okay? Paano mo memorize? So parang ang sabi nila, kaya daw ganun karami, parang anong tawag dito? Parang sa isang bansa, merong presidente, may vice president, may mga senators, may mga congressmen, mayroong governors, may mga mga kagawad, no? So ganun, may designation ang mga gods ng India. At kung ano man ang problema mo, may particular god, no, na naka-assign doon. Ang problema doon, paano kung hindi mo alam kung sino yun? Di ba? Kaya napakaganda, no? Salamat sa Panginoon sapagkat tinuruan niya tayo, buhat sa kanyang salita, that we need to worship only one God, no? Isang Diyos lang dapat nating sambahin because ang Panginoon all in one. No? Lahat ng problema ninyo, mabigat, magaan, mahirap, madali, no? Lahat ng issues natin sa buhay, pwede nating idulog sa Panginoon. Okay? So, salamat sa Panginoon because we are serving one God. Ngayon pong umaga, nais ko pong pag-aralan natin ang sinabi ni King Nebuchadnezzar. No? Nung makita niya, nung tinapon si Shadrach, Meshach at Abednego sa pugon, no? Sa fiery furnace, ang sabi niya, he said, "Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed,
And the fourth looks like a son of the gods. So ngayong umaga, pamagat po ng ating mensahe ay the fourth man. No? Sino yung ikaapat na yon na nakita ni Nebuchadnezzar? Okay? So, kung titingnan po natin ang background nito, I'm sure ilang beses na nating narinig ang bahaging ito. Marami ng mga preachers, ako rin, marami na akong mensahe from this passage. No? Pero ngayon lang ako nag-focus dito sa the fourth man. The fourth man. No? Sino ito? No, bakit ito naandito? Di po ba? At ang sabi ni Nebuchadnezzar, no, he looks like the son of the gods. No? Kaya sinabi po yun ni Nebuchadnezzar na gods, sapagkat sa Babylon, no, sa Egypt, no, at maging sa ibang bansa noon, uso sa kanila yung maraming Diyos. No? Merong mga parts, no, na may needs ka, na may particular God na assign. No? Yung sharing time namin last week ni Brother Toti, no? Sabi niya, ang birthday ni Toti ay August. No? So may naka-assign na God pagka pinanganak ka ng August. Yun nga ay si Apollos. No? Si Apollos ang Diyos niya na dapat tawagan. Pagka meron siyang problema, pagka meron siyang hindi maayos na kaso o sitwasyon, ang tatawagan niya ay si Apollos. So, ibang Diyos ng nag-birthday ng January, February, March, and so on and so forth. No? Pero, dito, makikita po natin, yung palang idea na yon ay galing sa Greek, mga Greek people. No? Kasi, imagine, kahit sa Greece, ang dami rin nilang gods. Okay? So, may Diyos ng pag-ibig, merong Diyos ng fertility, no? At marami pang iba. Pero, dito makita natin na nakita ni Nebuchadnezzar yung the fourth man. Okay. So, ano bang nangyari dito? Kung babasahin po natin ang buong chapter 3 ng Daniel, makita po natin na itong si Nebuchadnezzar, nagpatayo siya ng statue, no? 9 feet or 90 feet, ang taas. And then yung width niya ay 9 feet. Okay, so imagine nyo kung gaano ka taas yan, Sobrang taas at kita yan ng maraming tao, ng lahat ng mga tao. And then, kung babasahin pa po natin, lahat ng mga government officials ay pinapunta niya dito sa lugar na to sa inauguration ng estatwang ito. Statwa ni Nebuchadnezzar. At yun nga po, ang instruction, basta marinig nyo yung tugtugan, lahat ng tao ay yuyukod. Lahat ay sasamba sa estatwang ito. At nakita po natin na nangyari, every time na tumutugtog, lahat ay yumuyuko except for the three people. Itong si Shadrach, Meshach, and Abednego. So yung ibang mga nakakita sa kanila, ng mga government officials, sinumbong sila dito kay King Nebuchadnezzar. At sinabihan sila, winarningan sila, pag hindi kayo sumamba, kayo ay itatapon doon sa fiery furnace. Doon sa nagliliyab na horno. Horno ang Tagalog doon, sa furnace. Pero ito ang sagot. Bago po yung 16, ito yung warning ni King Nebuchadnezzar. Sabi niya, now when you hear the sound of the horn, flute, sitar, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you don't worship it, you will be thrown immediately in a blazing furnace. Sabi niya dito, then what God will be able to rescue you from my hand. Okay? So talagang kumbaga, inalipusta, ni King Nebuchadnezzar, kung sino mang Diyos ang sinasamba mo, hindi yan makakaligtas sa akin. Lalo na sa gagawin kong parusa. Pero ito, ang famous, na sagot ni Shadrach, Meshach, and Abednego, ang sabi niya, King Nebuchadnezzar, we don't need to defend ourselves
before you in this matter, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. So imagine itong napakatindi ng commitment na ito ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Alam nila na ililigtas sila, no? Pero ang sabi niya dito, even if He does not, hindi kami magko-compromise, no? Hindi kami yuyukod dyan. At nung ito ay aking isinare na rin dito the few months ago, itong mga kabataan, ito yung mga kabataan, no? Ang age nila ay mga 15 to 19 years old. So, sobrang bata pa, napakadami pa ng pwedeng mangyari sa buhay nila. No? At ang sabi ko nga, na-realize ko, these kids or these teenagers have all the reason to compromise. Bakit? Ang bata pa nila eh. Tapos mamamatay agad sila at that age. No? Pangalawa, malayo sila sa Jerusalem. No? Kumbaga walang makakaalam, walang magsusumbong. No? Kung sakali man na yumukod sila. At pangatlo, lahat ng mga Hudyong kasama nila, maliban sa kanilang tatlo, ay yumuyukod. No? Nag-worship din. Kaya ang sabi ni, kumbaga, ang pwedeng isipin nila dito ay wala namang magsusumbong at ginagawa rin nga ng mga kasamahan namin. Eh di, gagawin. Wala, kumbaga parang yuyukod lang naman ako eh, pero yung puso ko ay sa Diyos pa rin. Pero hindi ganun ang commitment nito. Tatlong teenagers naman. Sa kabila na malayo sila, sa kabila na bata pa sila, they are willing to die for their God. No? Ngayong umaga, ganito ba yung ating commitment sa Panginoon? No? Are we willing to give up our lives para may pakita lang natin that we are obeying the Lord? No? Kaya ba nating hindi mag-compromise? Kaya ba nating manindigan sa ating mga pananampalataya? No? Itong mga batang ito, no, they are willing to die for their God. No? At napakaganda sinabi na kahit hindi kami ligtas. And sometimes God doesn't save us. No? Parang yun nga ang magandang tanong eh. Kailan ka lang ba nagtitiwala sa Diyos? Pag maganda ang sitwasyon, circumstances? Pagka sumasagot lang ang Panginoon sa prayers? What if hindi siya sumagot? What if iba ang kanyang sagot? Will you still trust the Lord? No? Yan ang sabi ni Job sa kanyang asawa. No? Nung sinabi ng wife niya na, mamatay ka na, Job. No? Nagtitiwala ka pa rin ba sa kanya? Sa kabila ng napakadaming pahirap na ginawa niya sa iyo. Sa kabila ng pagtatapat mo. Kalimutan mo na ang Panginoon. You curse God and you die. Ano sabi ni Job? Pagka lang ba mabuti ang mga nangyayari sa atin, saka tayo magtitiwala sa Panginoon. At yan po ang nakita natin sa mga kabataang ito. No? Sa ganitong circumstance ng buhay nila, no? They are willing to stand up, no, for their God. No? Hindi sila nag-compromise. At syempre, di ba, napakaganda ng speech na to. So akala natin, makukonvince yung si Nebuchadnezzar. So ano naging reaction ni Nebuchadnezzar? Nawala. Ayun. Nawala yung sunod. But anyway. So, makita po natin dito na nung sinabi nga nila ito, no, itinapon sila, no, doon sa fiery furnace, no. Kumbaga hindi natuwa si Nebuchadnezzar doon sa kanilang sinabi. At ito pa yung nakita ko dito na parang kung ako nandyan, na-expect ko na sa ganitong panindigan nila, dapat dumating na ang Panginoon. Di ba? Or dapat iniligtas na sila ng Panginoon.
Dapat pinakidlat na ng Panginoon, di ba? Hindi na hinayaan na sila ay gapusin pa, no, itali, tapos may ihagis pa dun sa sa horno. Di ba? Kasi ako, ang maiisip ko, nako, mukhang nagkamali yata ako ng sinabi. Mukhang napabilis yata ako ng pagsasalita. No? Mukhang hindi nga ako ililigtas ng Panginoon. Pero nakita natin, no, sa verses 24 and 25, iniligtas sila ng Panginoon. Mga kapatid, yung fourth man na nakita ni Nebuchadnezzar, may ni-reveal. No? Nung makita siya ni Nebuchadnezzar, may ni-reveal na 3 bagay tungkol sa kanya. No? The fourth man revealed 3 things about himself. Ang una, his presence. He revealed his presence. Ipinahayag niya yung presensya niya. No? Hindi lamang kay Shadrach, Meshach, and Abednego, but sa lahat ng mga tao na nakasaksi ng pangyayaring ito. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 31 verse 3, the Lord your God himself will cross over ahead of you. He will destroy these nations before you, and you will take possession of their land. Joshua also will cross over ahead of you, as the Lord said. Ito pong Deuteronomy chapter 31 verse 3, ito po ay malapit na silang pumunta sa promised land. At pinagbibilinan na sila ni Moses. Okay? Lalo na ang pinagbibilinan niya ay si Joshua. At ang sabi diyan, the Lord your God himself will cross over ahead of you. Okay, ganito mga kapatid ang gusto kong makita natin. Alam niyo ba, na bago pa dumating yung, kumbaga, mahirap na pangyayari sa buhay natin, the Lord is already there. He went ahead. Naandun na siya. Okay? Kaya naniniwala ako ngayong umaga, hindi, noong nakita ni Nebuchadnezzar, yung fourth man, hindi lang dun siya dumating. But he was there already before they threw these 3 people, these 3 young people. No? Ang sabi pa sa Deuteronomy chapter 3 verse 8, the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. So mga kapatid, kung meron kang mahirap na sitwasyon na pinagdadaanan ngayon, I want you to remember this. That the Lord is with you. No? That the Lord was there ahead of you. Bago pa nangyari yun, naandun na ang Panginoon. No? Prepare na niya yung dadatnan mo. Okay? Yung nangyari kay Shadrach, Meshach, at Abednego, no? Bago pa sila itapon, nung sila itinatali, no? Nung sila ay binuhat, naandun na ang Panginoon. No? God's presence was there. No? At ngayong umaga mga kapatid, sa anumang sitwasyon ng buhay natin, God's presence is there. Nandyan kasama lagi natin ang Panginoon. Kung iwanan man tayo ng mga taong inaasahan natin, no? Kung iwanan man tayo ng mga tao na inaakala natin na sasama sa atin, ang Panginoon, maaasahan natin that He is always there. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo ilalaglag sa ere. Kahit na gaano katindi, no, yung pagsubok na dinadaanan mo ngayon, naandyan ang Panginoon. Rest assured of that. Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon sa mga Israelites, ito ang ginawa niya kay Shadrach, Meshach, and Abednego. At ito rin po ang gagawin niya sa bawat isa. The fourth man will be present. The Lord Jesus Christ will be present sa lahat ng affairs ng buhay po natin. Okay? So, yun po ang una na ni-reveal niya sa tatlong ito at saka sa lahat ng nakakita. No? That God is there. Okay? Last week, meron po akong Bible study at yun nga po, nagkasakit siya. At sabi niya, parang walang Diyos. Parang walang Diyos. Kasi
Bakit niya ako hinayaan magkaroon ng ganitong sakit? Pero, a month before that, ang sabi niya may Diyos. Kasi may pinag-pray siya, tapos sinagot ng Panginoon. May Diyos nga. Pero after a month, last week, nung nag-DS kami, ganun naman na siya. Walang Diyos. Sabi ko, bakit na naman nasabi yan? Kasi, bakit niya ako binigyan ng ganitong sakit? And I do not know kung meron din tayong ganung struggle every time na nahihirapan tayo. Pero tandaan natin mga kapatid, itong mga to, this is the worst place na pwede mong puntahan o pwedeng naroon ka. But God is there. His presence is there. The fourth man is there. Okay? So sa inyo pong pinagdadaanan ngayon, the fourth man is with you. Don't worry. Kasama niyo ang Panginoon. Ang pangalawa na ni-reveal ng Panginoon is His power. Ang maganda po dito sa fourth man na to. Okay? Tama, nakasama siya, naandun siya, pero hindi lang siya nanonood sa atin. Hindi lang siya nakatingin. Nasusunog ka na. Masusunog ka na. Palubog ka na ng palubog. Hirap na hirap ka na. At hindi lang siya pumapalakpak na, kaya mo yan. Hindi ganun po ang ginagawa ng fourth man. Hindi po ganito mag-minister ang Panginoon sa bawat isa. He always reveals His power to each one of us. Kaya siya naandun para ipakita niya, iparamdam niya sa bawat isa na siya ang dapat nating asahan because He is powerful. Paano niya pinakita to? Sabi dito ni Nebuchadnezzar, he said, "Look, I see four men walking around in the fire, unbound and unharmed. And the fourth looks like a son of the gods. They are walking around unbound and unharmed." Imagine that, tinapon ka doon sa fiery furnace, tapos anong ginagawa nyo? Lumalakad kayo. May nabasa pa nga akong isang article about this. They are singing. Hindi ko alam kung ano yun. Kasi hindi naman nakalagay dito sa Bible ko kumakanta nga sila. But they are walking around. Di ba kung ikaw itapon doon, talagang nangigisay ka na dapat eh. But they are walking around unbound and unharmed. Why? Because of the fourth man. Kasama nila ang fourth man. At tingnan ninyo po itong mga talatang ito. Sabi dito, then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changed. He ordered that the furnace heated 7 times hotter than usual. After nang sinabi ni Shadrach, Meshach, Abednego yung kanilang commitment na hindi kami sasamba dyan. Yun nga, nagalit itong si Nebuchadnezzar at pinainit niya ng 7 beses. Paano kaya yun? Paano papainitin ng 7 beses? Bakit hindi na lang doble or triple? 7 times. Ang sabi nila, nilagyan nila ng gatong ng 7 beses. So, sobrang init doon, saka naglalagablab talaga. To the point na, ito pa, commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. At ito pa, so these men wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes were bound and thrown into the blazing furnace. The king's command was so urgent, and the furnace so hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego, and these 3 men firmly tied fell into the blazing furnace. So ganito katindi yung yung apoy na yung flames, yung ano bang Tagalog sa flames? Yung lagablab, yung lagablab. Yung mga soldiers na nagtapon, namatay. Okay? Namatay. Sila yung namatay. Di ba? Ibig sabihin, gano'ng kalala yung init na yun. At ganito, imposible na makaligtas ka. Walang human intelligence or knowledge of wisdom
ang pwedeng makapagpaliwanag kung paano ka makakaligtas sa ganun katindi na init. 7 times hotter. Diba? Pero makita po natin na niligtas sila ng Panginoon. Ang sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 6, basahin niya po natin. Ready? Begin. And no one can withstand. Mga kapatid, ito ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. No? Ang sabi niyan, power and might are in your hand and no one can withstand you. Even fire cannot withstand the power of God. No? Ganun protektahan ng Panginoon si Shadrach, Meshach, and Abednego. No? Nung kasama nila ang fourth man, no? They were protected sa heat, sa burn, and death. No? Hindi sila namatay dahil kasama nila yung fourth man. Hindi sila namatay, hindi sila nasunog, hindi dahil sa meron kompleto sila sa gamit, no? Or magaling sila na nakaisip sila ng paraan para makalusot doon. Nag-alahudini sila. Hindi. The only secret, no? The only reason kaya sila nakasurvive is because of the fourth man. At sa buhay na ito, mga kapatid, tandaan po ninyo, ang tanging dahilan lang bakit mapapagtagumpayan natin ang tukso, ang kasalanan, ang mga pagsubok ng buhay natin. Ay yun po ay sa pamagitan ng fourth man na ito, ng Panginoong Jesucristo. No? Lagi natin nababasa ang Philippians chapter 4 verse 30. I can do all things through Christ who strengthens me. Mapapagtagumpay natin, magagawa po natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. Kung sa pamamagitan ng galing, lakas natin, I'm sorry to say, mabibigo po tayo. Maraming kabiguan at pagsisisi ang mararanasan natin. Kung susubukan natin, na solusyonan lahat ng mga problema natin sa pamamagitan lang natin. Hindi tayo hihingi ng tulong sa Panginoon. Dito, pinakita ni Shadrach, Meshach, and Abednego that the only person who could save them is the fourth man. Ang Panginoong Jesucristo. Ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ngayong umaga, ang makakapagligtas lang sa atin ay ang Panginoong Jesucristo. Okay? Sapagkat ang Panginoon natin kung pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Ang sabi niyan, power and might are in your hand and no one can withstand you. Walang sino man ang pwedeng tumalo, makahigit sa ating pong Panginoon. Okay? So, yan po ang pangalawa na nakita natin na ni-reveal ng fourth man na ito. No, una, His presence. Second, His power. Ang panghuli, His purposes. No? Yung dahilan, yung mga dahilan niya, bakit yung presensya na naandun, bakit niya pinakita yung kanyang kapangyarihan? Ano ang dahilan? Okay? Ano ang dahilan? Sabi dito, to rescue the faithful. Para iligtas ang mga tapat. Okay? Ang sabi dito ni Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. Kung mapapansin niyo to, Nebuchadnezzar approached the opening of the blazing furnace. Lumapit siya. Pwede siya namatay. Hindi ba samantalang yung mga soldiers na nagtapon, namatay. Well, ang explanation lang, baka humina na yung apoy. Or because of the presence of the fourth man. Nakalapit sila. Hinayaan ng Panginoon na makalapit itong si Nebuchadnezzar. Para matawagin itong si Shadrach, Meshach, and Abednego. At ang sabi pa dito, so Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire. And the satraps, prefects,
governors and royal advisors crowded around them, they saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Ang sabi nga nung isang commentary na nabasa ko, parang walang nangyari sa kanila. Okay? Parang hindi sila galing sa sunog. Wala kang maaamoy na amoy sunog. No? Wala kang makikita sa kanilang damit na kahit isang sinulid, no, ay nasunog. Why? That's how powerful God is. That's how the Lord will rescue us. No? Rescue them. No? Talagang binalutan sila ng kapangyarihan ng Panginoon na hindi sila natuto. At nakakamangha itong senaryo ito. Mga kapatid, ang gusto ko lang makita ngayon ay kung itong mga ito, mga faithful ito, kaya karapat dapat silang iligtas, di ba? Pero hindi ba tayo namamangha sa pag-ibig at kapangyarihan ng Panginoon? That in spite of our unfaithfulness, God is always rescuing us. Not just sa impyerno, but in every situation in our lives, in every problem na atin pong nakakaharap, the Lord is rescuing us. Di ba? Kaya nawa ang lesson na makita natin dito ay magpasalamat tayo sa Panginoon, magtapat tayo sa Panginoon. No? Kasi kung itong mga ito, no, niligtas ng Panginoon, kung magtatapat din tayo sa Kanya, the Lord will rescue us. Okay? So, ang sabi dito sa Psalm 25 verses 2 and 3, basahin nga po natin. Ready? Go. I trust in you, do not let me go put to shame, nor let my enemies triumph over me. No one who hopes in you will ever be put to shame, but shame will come on those who are treacherous without cause. Alam niyo kung namatay si Shadrach, Meshach, at Abednego, ano kaya ang magiging reaction ni Nebuchadnezzar? Ano ang magiging reaction ng mga kasamahan niya, mga government officials? Ano ang magiging reaction ng mga Hudyo na naandun? Diba? Ang una sasabihin ni Nebuchadnezzar, kung sino man yung Diyos na sinasamba mo, hindi talaga yung makakaligtas sa akin. Diba? Yung mga officers, government officials na naandun, sabihin, magtatawa talaga sila. Kita mo, ang yayabang ng mga batang yan. No? Ng mga kabataan ngayon, siguro ganun, ano? Napaka-agresibo, napaka-idealistic. Di ba? And then yung kanyang mga kasamaang Hudyo, sinasabi ko na nga ba dapat nakinig yung mga yan. Siguro sinasabihan sila ng mga kasamahan nila na, mag-ano na kayo, mag-sorry na kayo sa amin, no? Mag-imukod na kayo, isang araw lang naman to. Di ba? Marahil ganun ang iniisip nila. Or ganun ang sinabi nila doon sa kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero, nanindigan sila. No? At ano nangyari? God saved them. Hindi sila napahiya. Hindi sila pinahiya ng Panginoon. At yan po ang sabi ni Haring David sa Psalm 25. No? Lahat ng nagtitiwala sa Panginoon will never be put to shame. Kaya ngayong umaga, kung manindigan ka, no, sa trabaho mo, sa community mo, sa school, no, dahil sa iyong pananampalataya, maraming magtatawa sa iyo. No? Baka nga ibagsak ka pa o tanggalin ka sa work because of your faith. Pero let's keep on trusting the Lord. Kasi ang Panginoon, hindi natin alam ang timing niya. Hindi natin pwedeng turuan ang Panginoon kung anong gagawin niya. No? Basta ang sigurado, no, ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Di ba? Si Shadrach, Meshach, at Abednego, they are ready to die. Hindi alam nitong tatlong ito na kasama pala nila ang Panginoon doon. No? At hindi nila alam kung paano sila ililigtas ng Panginoon. Pero iniligtas sila. At the right time. No? At the right situation. Imagine,
Pinaabot pa ng Panginoon na itapon sila dun sa sa burning furnace. No? Pinaabot pa dun, pero that is the right time to save them. Kasi di ba mas nakakamangha yun kaysa yung bago itapon, parang biglang, halimbawa, kasi kung tayo ang Diyos, ang gagawin natin, habang tinatalian sila, palalakasin ko si Shadrach, Meshach at Abednego. O kaya biglang mahihimatay yung magtatapon sa kanila. Pero mas matindi ang paraan ng Panginoon. Kailangan mong pumunta muna doon sa pinakamatindi, pinakadelikado na lugar. Then saka siya darating. Dinala sila doon sa place na imposible na makaligtas na sila. Wala na silang pwedeng asahan at hinga ng tulong. Then, doon darating ang Panginoon. Marahil, ang sitwasyon natin ngayon, parang sinasabi natin sa Panginoon, Lord, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. No? Hindi ko na alam kung ano ang solusyon dito sa problema ko. Alam nyo, then darating ang Panginoon. When you finally give up. Kasi kung may naiisip ka pang option, kung si Shadrach, Meshach at Abednego may naiisip pang option, hindi hinihingi ng tulong sa Panginoon. I mean, hindi mangyayari na iligtas sila ng Panginoon. Kasi sigurado, kung ako ang nandun, bigla ako sisigaw. Sige na. Suko na ako. Hindi na, yuyukod na ako. Siguro ganun ang gagawin ko. Salamat na lang at hindi ako nabuhay nung time na yun. Kasi baka isa ako doon sa mga compromiser. Di ba? Pero ito ang nangyari. Hindi sila pinahiya ng Panginoon. At again, sabi ko po sa inyo, sometimes napakatindi ng pressure. Sa family natin, sa community natin, at sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin. At I'm sure, pumapasok sa utak nyo. Sapagkat ito pumapasok din sa utak ko. Wala naman nakakita sa akin. Wala naman nakakaalam nito. Saglit lang naman to. Diba? Pero kita tayo ng Panginoon. Because He is with us. Kaya pag nanindigan tayo, kita niya yun. Kahit walang nakakita sa atin na tayo nanindigan, kita ng Diyos yun. At tayo ipagtatanggol. Hindi tayo mapapahiya doon sa ating ginawang desisyon. Naalala ko nung ako high school, hindi ako naka-uniform. Kasi ang uniform nung panahon namin ay rami na pantalon. Yun lang dapat. Kahit gray ang pantalon mo, pag hindi rami, bawal. Hindi ako nakapaglabas. So, parang ganito yung aking So may dumating na nag-check, no? Sino dito ang hindi naka-uniform? Mamayinusan at papauwiin. Sabi ko, patay na ako. Ano kayong gagawin? Yung isa kong kaklase, nagsinungaling na siya. Sabi niya, nakado po ako. Kasi inisa-isa kami. Sabi ko, parang kinukonvict ako ng Holy Spirit. Magsabi ka ng totoo, bahala ka na. Bahala ako, parang yun ang sabi ng Panginoon. Bahala ako sa'yo. Sabi ko, talaga. So finally, I decided, ako po, hindi po ako naka-uniform. To my amazement, ano sabi ng teacher? Hindi ka na papauwiin. Sabi ko, ma'am, hindi ako naka-uniform. Sabi ko gano'n. Di ba dapat pauwiin? Hindi ka na nga papauwiin eh. Hindi sinabi sa akin ng dahilan kung bakit. No? But that's the time I realized na talagang ang Panginoon, pag sinunod mo siya, ipagtatanggol ka niya, you will not be put to shame. Kasi nakakahiya talaga yun pagka nagsabi ako na wala akong yung papauwiin ka. Sa klase namin nakakahiya yun. Pero God protected me. God saved me that day. At talagang lalong tumibay yung paniniwala ako na yun talagang ang Panginoon totoo sa kanyang salita. At I'm sure may experience din po natin yan. Hindi tayo ipapahiya ng Panginoon. The Lord will always rescue the faithful. Ang sabi pa sa Exodus chapter 14, verse 14, basahin niya po natin. Ready? Go. Wow. Napakagandang verse nito. No? Kasi minsan pagod na tayong lubaban. Di ba?
Wala na tayong lakas. No? Pero sa kabila ng paglaban natin, parang hindi pa rin tayo manalo. Hindi pa rin natin mapagtagumpayan. Di ba? Isip tayo ng isip, di na tayo makatulog. Kung ano bang solusyon dito? Ang solusyon lang pala ganito. No? The Lord will fight for you. No? Anong kailangan mong gawin? You need only to be still. At sabi nga dito sa Psalm 46 verse 10, basahin nga din natin. Ready? Go. That I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted. Napakaganda ng meaning ng be still dito. Alam niyo po ba ano ibig sabihin ng be still? Stop struggling. Yun ang ibig sabihin ng be still. Huwag ka nang makipagsuntukan. Huwag ka nang lumaban. No? Just be still. And know that I am God. No? Because this God will fight for us. This God will fight for you. Okay? Sana po panghawakan natin ang mga talatang ito. The Lord will fight for us. So, nakita po natin yung unang dahilan bakit nagpakita ang fourth man. To rescue the faithful. Next, to rebuke the unbelievers. No? To rebuke, no, para sawayin, no? Yung mga hindi naniniwala sa Kanya. No? Nasabi dito, sabi ni Nebuchadnezzar, then what God will be able to rescue you from my hand? So, hindi siya naniniwala sa Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero after na iligtas siya ng fourth man, this is what happened. This is what he said. Then Nebuchadnezzar said, praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any God except their own God. Nagbago ang kanyang ang kanyang statement, no? Yung una, bago nangyari yung miracle, tingnan ko kung mailigtas ka ng Diyos mo sa kamay. Pero ito, sabi niya, who sent his angel and rescued his servant. Nailigtas siya. No? At sabi niya, praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Mga kapatid, ipagtatanggol tayo ng Panginoon, hindi tayo ipapahiya ng Panginoon kung tayo po'y maninindigan sa ating pananampalataya. Not just to, hindi lang para i-rescue tayo, but to rebuke those unbelievers. Kasi alam niyo kung nag-compromise si Shadrach, Meshach, and Abednego, ano nangyari? Di ba? Yun nga, dahil sabi ko kanina, sasabihin ni Nebuchadnezzar, mahina ang Diyos mo. Okay? Walang kwenta yung sinasamba mong Diyos sa kapangyarihan ko. Pero dahil nanindigan itong mga kabataang ito, nakita ni Nebuchadnezzar na feeling powerful, na mahina siya, mahina yung Diyos na sinasamba niya, compared sa Diyos na sinasamba ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa pang-araw-araw nating buhay, mga kapatid, ano kaya nakikita ng mga nakakakita sa atin about our God? No? Patay ba ang Diyos natin? No? O buhay ang Diyos natin? No? Sa pag-solve natin ng mga problema, no? Sa pag-respond natin sa mga iba-ibang kaguluhan, no? Sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, how do you react? No? How do you respond? Ikaw ba yung mabilis magpanik? No? Ikaw ba yung madaling mataranta? No? Ikaw ba yung madaling makumbinsi na gumawa ng mali? No? Para lamang magkaroon. Yeah? Or naninindigan ka sa kung ano ang sinasabi ng Biblia sa bawat. Kasi through our obedience to God, doon po makikita ng mga tao that we have a big God. No? Meron tayong makapangyarihan na Diyos, no? Na in control ng lahat ng bagay. Okay? So, dito, sabi ni Nebuchadnezzar, no?
Shadrach, Meshach, and Abednego was rescued. So nawa, yung mga tao na nakakita sa atin, especially the unbelievers, sana makita nila na yung Diyos natin ang dapat sampalatayanan because of our faith to our God. Our strong faith to our God. Yung matindi nating paninindigan. Okay? So, yun po ang pangatlo na purpose, o pangalwa na purpose, to rescue the faithful, to rebuke the unbelievers, and thirdly, to restore His supremacy. Para ibalik ang pagiging higit, ang kadakilaan ng Panginoon. Ang sabi niya dito sa verses 29 and 30, "Therefore I decree that the people of any nation or language who say anything against God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces, and their houses be turned into piles of rubble, for no other God can save in this way." Okay? And then, ito pa ang magandang nangyari. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Alam niyo kung bakit binanggit itong in the province of Babylon? Kasi walang foreigner ang pwedeng ma-promote dito. Okay? Yung mga Babylonians lang ang pwedeng ma-promote. May karapatang ma-promote. But bakit sila na-promote? Na sila ay taga-Judah. Sila ay foreigners. Because of their God. No? Because of the Lord restored His greatness. No? Dahil sa panindigan ng tatlong kabataan. Mga kapatid, ngayong umaga, makikita po natin na pagka isinabuhay natin, in-apply po natin yung ating mga natututunan dito po sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Pag ipinakita natin yung totoong Diyos natin pong sinasamba. Ito po ang mangyayari. No? Imagine, nagkaroon ng decree. No? Yung hari, at pag nagbigay po ng utos ang hari, nung panahon na yun, talagang hindi yun pwedeng baliin. No? Hindi pwedeng hindi susundin yun. At ang decree niya, any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces. Ang lupit ng ng parusa. And then, dito, sa verse 30, na-promote sila. So, huwag tayong matakot, na manindigan para sa Panginoon. Huwag tayong matakot kung ma-demote tayo o matanggal tayo o pagtawanan tayo. Because God knows kung ano yung ginawa natin. At ang timing ng Panginoon ay laging sakto. Perfect. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Lahat ng ginawa natin for Him. Bibigyan ng Panginoon ng reward yun. Pero yun nga, huwag tayong mainip at huwag nating idikta sa Panginoon kung ano ang dapat niyang gawin. Diba? Minsan, Lord, nanindigan ako dapat tumaas ang grades ko. O kaya, dapat ma-promote na agad ako. Diba? God knows what to do. No? Siya ang pinaka-marunong. No? Siya ang pinagmumula ng karunungan. Kaya alam niya kung ano mangyayari sa atin. Ngayong umaga, may nakita po tayong tatlo na revelation ng fourth man. His presence, His power, His purposes. No? He will rescue the faithful, rebuke the unbelievers, and He will always restore His supremacy. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, lagi tayong magpasakop sa Panginoon, sumunod sa Kanya. Ang Panginoon, lagi niya tayong gagabayan, lagi niya tayong papangunahan sa buhay natin. At tandaan po natin, sa anumang pinagdadaanan natin, the fourth man will always be there. Okay? Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong salita na aming napag-aralan. Salamat sa Panginoong Hesukristo na pansamantalang nagpakita dito po sa bahaging ito na aming pinag-aralan. Upang patunayan na ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ang pinakamakapangyarihan, pinakadakila
na Diyos. Salamat po sapagkat ang Diyos na ito, ang Diyos na aming sinasamba sa umagang ito, ang aming tinanggap sa amin pong buhay. Kaya Panginoon, tulungan mo rin kami na sa bawat pagsubok na amin pong nararanasan at mararanasan, tulungan mo kami na umasa lagi sa inyo, manindigan sa kung ano man ang inyo pong gustong ipagawa sa amin. Sapagkat katulad po ng naranasan ni Shadrach, Meshach at Abednego, you rescued them, you rebuked the unbelievers, and you restore your glory, your supremacy. Kaya nawa ito ay patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.